Dahil sa naganap na pagtakas ni Boy habang bumibiyahe papuntang Bilibid, muling nagulantang ang lahat. Mabilis na kumalat ang balita hinggil sa nangyari, lalo na't kalunos-lunos ang inabot ng mga pulis na kanyang kasama. May mga pamilya na namang naulila dahil sa kanyang ginawa. Halos manlamig ang buong katawan ni Mikael habang pinapanood ang balita sa telebisyon. Namumuo ang butil-butil na pawis sa kanyang noo at sentido. Tensyonado at magkahalong takot na may galit ang kanyang nararamdaman. Nagluluksa na naman ang buong kapulisan dahil sa naganap. 13 kabaro nila ang nasawi sa trahedyang dulot ni Boy Katok. Subalit ang malaking palaisipan sa kanila kung paano nagawa ng isang kriminal ang ganong karumal-dumal na krimen. Mas lalo nilang pinalalahanan ang lahat na magdoble ingat at ipagbigay alam agad sa kinaukulan kung sakali mang may impormasyon sila patungkol sa kriminal. Mabilis ding nakarating ang balita kila Beatrice at Orly na halos 1 linggo nang hindi lumalabas sa kanilang lungga. Hindi nila magawang makakilos nang wala ang tinuturing nilang utak ng grupo na si Boy Katok. Ipinagbunyi nila ang ginawa nitong pagtakas at hindi makapag-antay na muli nilang makasama ang lalaki. Lalong-lalo na si Beatrice na may lihim na pagtingin kay Boy Katok. Kailangan na lamang nilang hintayin ang pagdating nito dahil tiyak silang babalik siya sa kanilang lungga. At ganoon na nga ang nangyari. Malakas ang pagkakabukas ng pintuan. Kulang na lamang ay kumalas sa mga bisagrang nakakabit dito nang buksan iyon ni Boy Katok. Napabalikwas ang dalawa sa kanilang kinauupuan dahil sa labis na kaba. Walang mapaglagyan ang kanilang mga ngiti nang makita kung sino ang nakatayo sa pintuan. "Boss Amo!" Maligalig na bati ni Orly kay Boy Katok. Napatakbo ito at napayakap sa lalaki. "Sabi ko na nga ba't babalik kay? Hindi mo kami matitiis." Sambit nito. Walang kahit na anong kibo si Boy Katok sa mga tinura ng binata. Sa halip, tahimik itong pumasok sa loob at umupo. Agad namang kinuha ni Beatrice ang bote ng alak, nilagyan ng baso, saka hinain kay Boy. Nagsindi siya ng sigarilyo, saka ipinasa sa lalaki. "Hindi nakakabigla na nakatakas ka. Ang nakakabigla ay ang parang ginawa mo. Kakaiba ka talaga. Akalain mong nakagawa ka ng ganong kalaking ingay?" Nangingiting komento ni Beatrice. Sa pangalawang pagkakataon, hindi kumibo si Boy. Agad niyang tinungga ang alak na nasa baso na animoy tubig. Hindi naman ipinagtataka nila Beatrice ang pagiging malamig ni Boy Katok sapagkat gano'n naman talaga ito madalas. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na hindi na ito ang dating Boy Katok na kanilang nakasama sa mahabang panahon. "Paano yan ngayon? Eh di pwede na tayong bumalik sa operasyon?" Natutuwang tanong ni Orly. Napatingin na lamang si Boy Katok saka muling nilagok ang pangalawang tagay ni Beatrice. "May hahanapin tayo. Isang malaking tinik sa atin na dapat nang mabunot bago pa tayo tuluyang mapinsala." Sagot nito. "Sino naman tong taon to? Magkakapera ba tayo dyan?" Mabilis na tanong ni Orly. "Hindi. Pero mas magiging mabilis ang ating paggalaw kapag nawala siya. Kikilos tayo ngayong gabi." Utos ni Boy. Tila hindi nagustuhan ni Beatrice ang nadinig. Bagamat masaya siyang nakabalik na si Boy Katok, subalit ang ideya ng muling pagsalakay, hindi siya pabor. "Masyado ko pang mainit sa mga pulis. Kung nagawa nilang maging bantay sarado noon, tiyak ako mas doble o triple ang gagawin nila ngayon. Isa pa, madami kang pulis na napatay."
Hindi ako sangayon sa gusto mo. Napabalagbag ng kamao si Boy Katok sa lamesa, saka tumayo. Hinarap niya ang babaeng nakatayo sa kanyang tabi at agad itong sinakal. Wala akong pakialam sa opinyon mo. Wala akong pakialam kung hindi ka sangayon. Basta kapag sinabi ko, dapat sumunod ka. Pahigpit ng pahigpit ang sakal ni Boy Katok sa babae. Sa puntong iyon, kitang-kita ni Beatrice ang mabilis na pangingitim ng mata ni Boy Katok at ang paglitaw ng mga ugat sa kanyang pisngi at leeg. Sandali lang, easy ka lang boss. Awat ni Orly. Marahan niyang kinapitan ang braso ni Boy Katok na agad namang bumitaw mula sa pagkakasakal sa babae. Saka bumalik sa kanyang ulirat. Napahawak si Beatrice sa kanyang leeg at hinahabol ang kanyang paghinga. Napatingin siya sa lalaki at kalmadong bumalik sa pagkakaupo. Hindi na mawaglit sa kanyang isipan ang nakitang pagbabago sa mukha ni Boy. May kung ano sa kanya na nagsasabing may kakaiba sa lalaki. Hindi ganon si Boy sa kanya sa tuwing sinasabi ang kanyang opinyon o pagtutol sa plano. Bagamat madalas silang magtalo hinggil sa maraming bagay, ni minsan hindi siya napagbuhatan ng kamay ni Boy Katok. Kung kaya naman, tila nanibago siya sa asta ng lalaki. Sa kabilang banda, nagpa siyang umuwi ng maaga si Manuel. Nais niya munang daanan ng kanyang mag-ina bago pumunta sa burol at pagpupugay sa mga kasamahang nasawi sa trahedyang dulot ni Boy Katok. Nais niya ding siguraduhin nasa maayos na kalagayan sila Cielo at Mikael. Bilang pulis na halos 2 dekada na sa serbisyo, may pag-aalala sa kanya na posible ang pamilya niyang pagbalingan ng mga kriminal na kanyang nakakasagupa. Lalo na't may koneksyon si Boy Katok sa kanyang anak. Upang maalis ang bumabagabag sa kanya, naisip niyang daanan muna ang mga ito. Bakit mo siya pinayagang umalis na mag-isa? Hindi ba't mahigpit kong bilin sa'yo na huwag siya papayagang umalis? Inis na tanong ni Manuel nang malamang wala sa bahay si Mikael. Alam ko naman, pero may mga kasama naman siyang umalis para bumili ng librong gagamitin niyang reviewer para sa entrance exam. Wala naman sigurong masamang mangyayari sa kanya. Paliwanag ni Cielo. Hindi na nakipagtalo pa si Manuel sa asawa dahil lalo lamang lalala ang sitwasyon. Hindi niya din magawang magalit sa anak sapagkat ayaw niya ding limitahan ito sa mga bagay-bagay nang dahil lamang sa isang kriminal. Dumaan ang ilang oras at halos 6:00 na ng gabi, wala pa din ang binata. Kaya naman, napagpasya ni Manuel na susunod na lamang sa mga kasamahan at aantayin umuwi ang anak bago umalis. Subalit sa labas, may mga matang nakabang sa kanila. Sino ba yung mga yan? Sa anong ginagawa natin dito? Huwag mong sabihin, babalik tayo sa dati nating gawin na magnanakaw na lamang sa mga kabahayan. Inis na tanong ni Beatrice habang nasa loob ng nakaparadang sasakyan malapit sa bahay nila Manuel. Magtatanong pa lamang sana siya ulit nang mapansing nakatingin sa kanya ng masama si Boy Katok. Hindi tayo magnanakaw. Ang mga taong nasa loob ng bahay na yan ang magsisilbing susi para makita natin ang taong tinutukoy ko. Sambit nito. Hindi man lubos na nauunawa ng nais ipabatid ni Boy Katok, hindi na kumibo pa si Beatrice. Ayaw na din niyang maulit na masaktan ng pisikal ng lalaki kung kaya susunod na lamang siya. Isa pa, nabanggit ni Boy na bahay ng pulis na si Manuel ang kanilang minamanmanan kaya napagtanto niyang maaaring babawi lamang si Boy sa pulis na iyon. Lalo na't napag-alamanan niyang ito ang bumaril sa kanya noong gabing madakip siya ng mga pulis. Naghihintay sila ng tamang tiyempo nang madinig ni Boy ang imok sa kanyang isipan. Hindi ko ramdam ang presensya ng mutya sa loob ng tahanan.
Maaaring wala dyan ang ating hinahanap. Bakit hindi tayo makipaglaro sa pasit? Gamitin mong bahay ng kanyang mga magulang para makuha ang bato sa kanya. Usig nito sa lalaki. Huminga ng malalim si Boy Katok at pinikit ang mga mata. Sa pagmulat nito, muling nanumbalik ang itsurang demonyo ni Boy. Walang imik na lumabas sa sasakyan. Binigyan niya ng direksyon si Beatrice na sa oras na lumabas siya, agad na iparada ang sasakyan sa tapat ng bahay upang mabilis siyang makasakay. Nakabuo na ng plano si Boy Katok para sa akbang na gagawin sa tulong na din ng Imok. Pinagmasdan niyang maigi si Boy Katok na marahang naglalakad papalapit sa mataas na gate ng bahay. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang lumundag si Boy Katok papasok sa loob. Hindi siya makapaniwala sa taas nun. Nagawa nitong tumalon ng walang kahirap-hirap. Maya-maya pa, sunod-sunod na kalabog at sigaw ang nadinig nila mula sa loob ng bahay na mabilis din namang nawala. Nilingalinga ni Beatrice ang paligid upang tiyaking hindi ito nakatawag ng pansin sa iba. Ilang minuto lamang ang nakalipas, bumukas ang pinto ng gate. Hudyat upang paandarin niya ang sasakyan at iparada sa tapat nito ayon din sa utos ni Boy Katok sa kanya. Lumabas si Boy habang buhat sa magkabilang balikat sila Manuel at Cielo na parehas ng walang malay. Mabilis na pinagbuksan ni Orly ng pinto ang lalaki. Lumipat si Orly sa unahan habang nasa likod naman si Boy Katok kasama ang mag-asawa. Nang matiyak ng walang ibang taong nakakita, binarorot ni Beatrice ang sasakyan papunta sa lokasyong binigay ni Boy Katok sa kanya. Salamat sa paghatid. Masyadong napasarap yung kwentuhan kaya hindi ko na namalayan yung oras. Hilagot ako nito kila nanay. Nakangiting paalam ni Mikael sa kaibigan. Nagpasalamat din siya sa tatay ng kaibigan na nagmaneho patid sa kanilang bahay. Nang makalis ang sasakyan, saka hinanap ni Mikael ang susi ng gate mula sa kanyang bag. Subalit laking gulat nito nang makitang bukas na ang pintuan. Agad siyang kinutuban ng masama sapagkat hindi pa nangyaring naiwang bukas ang pinto ng gate dahil na din sa higpit na tugubilin ng kanyang ama. Agad siyang pumasok sa loob at mas napatigalgal sa nakita. Tanggal ang pinakapintuan ng kanilang bahay. Nagkalat din ang mga piraso ng nabasag na kasangkapan. Daig pa ang dinaanan ng bagyo ang buong baba ng kanilang bahay. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Cielo. Subalit wala siyang nadinig na tugon. Umakyat siya sa ikalawang palapag, subalit walang naabutang kahit na sino. Mabilis ang kabog ng kanyang dibdib sa takot na baka may masama nang nangyari sa kanyang ina. Sa kanyang pagbaba, napansin niyang nakasulat sa pader. Kung nais mong makita ang iyong mga magulang, pumunta ka sa abandonadong lote sa likod ng pinapasukan mong universidad. Huwag kang magkakamaling magsama ng pulis dahil hindi mo na maabutang buhay ang iyong ama't ina. Nakasulat ang babala sa pader gamit ang animoy dugo. Napagtanto ni Mikael na hindi lamang si Cielo ang nasa panganib kundi maging ang kanyang ama. Wala siyang ibang naiisip na maaaring gumawa noon kung hindi si Boy Katok lamang. Agad siyang tumakbo palabas upang pumunta sa sasakyan ng jeep patungo sa sinabing lugar sa babala. Habang nasa biyahe, maraming tanong ang kanyang nasa isipan. Hindi na din siya nagtangkang humingi pa ng saklolo sapagkat natatakot siyang baka tuluyang sakta ng kanyang mga magulang. Nang makarating sa kanto ng sinasabing lugar sa babala, mabilis siyang bumaba ng jeep at doon ay naglakad. Medyo liblib ang abandonadong lote. Hindi ito masyadong makita sa mga residente bagamat malapit sa eskwelahan. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Alam niyang kung tama ang kanyang hinala, wala siyang magiging laban kay Boy Katok. Subalit hindi siya dapat panghinaan ng loob. Hindi na siya papayag na muling maulila dahil sa kasamaan ng kriminal. Madilim ang paligid. Ang mga ilaw sa poste, ilang di pa ang layo sa abandonadong lote.
hindi umaabot sa pinakaloob ng sirang gusali. Sinusubukan niyang huwag gumawa ng anumang ingay. Panay ang linga sa paligid at nagpapaka-alerto. Hanggang sa may matigas na bagay ang sumalpok sa kanyang batok, sanhi upang agad siyang mawala ng malay. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, ramdam pa din ni Mikael ang labis na pagkahilo. Ramdam din niya ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang ulo. Nang luminaw na ang paningin, nanlaki ang mga mata nang makita sila Manuel at Cielo na magkatalikurang nakagapos sa isang bilog na metal na drum. Parehas na walang malay. Sugatan at duguan ng ama, tanda ng binugbog ito. Habang si Cielo naman, nakagapos patayo kung saan nakaangat ang mga braso. Pilit niyang tinatawag ang pangalan ng mga magulang, subalit hindi sila tumutugon. Maya-maya pa, napansin na niya ang pagdating ng kriminal. Tama nga ang kanyang hinala. Si Boy Katok ang nasa likod ng mga iyon. Hayop ka talaga. Buhay ka pa, pero sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Gigil na sambit ni Mikael. Aba, umiiyak ka. Hulaan ko. Dahil sa takot, no? Dahil alam mong mas mauuna ka sa akin sa impyerno. Nakangiting tugon ni Boy Katok. Sa dami ng kasalanan mo, paniguradong ultimo si Satanas, kayang-kaya mo nang palitan sa trono. Lumapit sa kanya ang lalaki, saka umindayog ng malakas na suntok sa sikmura. Halos magsuka si Mikael sa labis na kirot. Sa isang patpatin paslit na tulad mo, masyadong magaspang ang iyong dila. Parang ang sarap putulin. Bulong ni Boy sa kanang tenga ni Mikael. Pero siyempre, bago ka tuluyang mamaalam, may nais akong kunin sa'yo. May natatago pa naman akong pait. Ang mutya kapalit ng mga magulang mo. Sambit ni Boy. Napatingin sa kanya si Mikael. Baliw ka. Anong mutya ang sinasabi mo? Tinunaw na ng droga ang utak mo para maniwala sa mga makalumang bagay. Panunuyan ni Mikael. Hindi nga siya nagkamali sa bagay na iyon sapagkat pansin niyang may kakaiba sa kriminal noong gabing nakaharap niya ito. Subalit wala na din sa kanyang mutya matapos bawiin ni Lola Gloria. Isang malakas na sapak ang binigay ni Boy sa kanya. Halos mamanhid ang kanyang panga. Wala akong oras para makipaggaguhan sa'yo. Pero sige, kung magmamatigas ka, palalambutin kita. Nilingon ni Boy Katok si Orly na may hawak na isang mahabang itim na metal. Pamilyar kay Mikael ang bagay na iyon sapagkat nakikita niyang ginagamit ng mga pulis at may kuryente sa pinakadulo nito. Sa pagtango ng kanyang ulo, nagbigay senyalis si Boy Katok sa binata. Saka madiing dinikit ni Orly ang dulo sa tagiliran ni Manuel. Halos sumiyaw ng napakalakas ang ama ni Mikael sa labis na sakit. 3 beses na diniin ni Orly bago tuluyang tumigil. Walang magawang binata kundi maiyak at sumigaw. Masyadong mahigpit ang pagkakagapos ng kanyang mga braso kung kaya naman hirap siyang gumalaw. Magmamatigas ka pa ba? O ibibigay mo na? Tanong ni Boy Katok sa kanya. Sinabi nang wala akong alam sa sinasabi mo. Ako naman ang kailangan mo, di ba? Pakawalan mo na sila. Gawin mo na lahat ng gusto mo sa akin. Pero wag mo silang idamay. Bulalas ni Mikael. Tinitigan ni Boy Katok na maigi ang paslit. Tila may naisip na isang laro na makakapagpasaya sa kanya. Agad niyang kinalagan si Mikael. Baka kasi sabihin mo naman na hindi ako marunong lumaban ng patas. O sige, kapag nagawa mo kong mapabagsak, pakakawalan ko kayong 3. Ngunit kapag ako ang nanalo,
Patay kayo. Sabay bungis-ngis. Wala nang inaksayang oras pa si Mikael. Kahit alam niyang wala siyang sapat na lakas, nakipagbuno siya kay Boy Katok. Agad niya itong sinunggaban at niyapos sa bewang upang itumba, subalit daig niya pang yumapos sa pader. Walang laban ang patpating katawan sa solidong katawan ni Boy Katok. Gamit ang siko, isang malakas na dagok sa likod ng binata ang pinakawalan ni Boy Katok. Napabitaw si Mikael at bumagsak sa simento. Agad siyang tinampot ni Boy Katok gamit ang kwelyo, saka walang awang binalibag sa mga nakapatong na simento sa gilid. Halos mamanhid na ang katawan ni Mikael sa labis na bugbog. Nagsasabi siya ng totoo. Hindi ko ramdam ang presensya ng mutya sa kanya. Ang bastardang taga-Mekan ang may gawa nito. Sambit ng imok kay Boy Katok. Isang malakas na hiyaw ng galit ang umalulong sa paligid mula kay Boy Katok. Ibig sabihin kasi noon, magiging sagabal pa din ang mutya sa kanilang mga layunin, gayong mapupunta ito sa iba. Hindi lamang batas ang kanilang kalaban, kundi maging ang mutya. Kung ganon, hindi na tayo dapat pa nag-aaksaya ng oras dito. Wala din naman pala tayong mapapala. Sambit ni Boy Katok. Agad niyang nilapitan ng gumagapang at duguang si Mikael. Nakikita mo ba ang peklat na to? Ito ay dahil sa mga magulang mo. Muntik na ako masunog ng buhay. Kaya naman, pagmasdan mo kung paano tupukin ng apoy ang mga umampon sa'yo. Bulalas niya, saka muling sinikmuraan si Mikael. Halos mawalan siya ng malay dahil sa labis na bugbog ng katawan. Walang magawa kundi ang umimpit ng iyak para sa kapakanan ng mga magulang na nag-ampon at nagsakripisyo para sa kanya. Walang ibang nais gawin kung hindi ang iligtas sa mga ito sa tiyak na kapahamakan. Subalit paano niya iyon gagawin ngayong wala siyang sapat na kakayahan? Batid niyang nasa loob ni Boy Katok ang demonyong imok at isa lamang ang paraan, ang mutya ng salong. Mas lalo siyang nataranta nang makitang kumuha ng gasolina si Boy Katok sa kapalibot na binuhos sa kinauupuan ng mag-asawa. Pakiusap, kahit ngayon lang, para sa aking mga magulang. Lola Gloria, tulungan mo ako. Pakiusap. Mga huling katagang binitawan ni Mikael bago tuluyang mawala ng malay. Malamig ang paligid. Magaan sa pakiramdam. Tila walang bakas ng kahit na anong pananakit ng katawan. Marahang minulat ni Mikael ang mga mata at nakitang nasa loob siya ng kaparehong silid sa Mekan. Nakahiga siya sa simento at agad na napabalikwas ng tayo nang makita ang kapaligiran. Nagtataka kung paano siya nakabalik doon gayong wala naman na sa kanya ang mutya. Sa kanyang pagtayo, napansin niya ang isang paslit na nakatayo sa kanyang harapan. Sa tansya niya, mga 7 hanggang 8 taong gulang iyon. Tinawag mo ako? Nakangiting sambit ng bata sa kanya. Napakunot ng noo si Mikael. Hindi ang paslit ang kanyang hininga ng saklolo kung hindi si Lola Gloria, kung kaya hindi nito maintindihan ang sinasabi ng paslit. Pasensya na, subalit hindi kita kilala. Ganun ba? Ang iyong puso ang kumonekta sa akin. Ang iyong layuning iligtas ang buhay ng iyong mga magulang. Isang anak na labis ang pagmamahal sa mga taong nag-aruga sa kanya. Ang malinis na hangaring wakasan ang kasamaan at muling ibalik ang kapayapaan. Hindi ba yan ang laman ng iyong puso ng mga oras na ito? Tugon ng bata. Hindi ko alam ang sinasabi mo, pero oo. Nais kong iligtas sila tatay sa kamay ng imok. Gusto kong tapusin ang kasamaan nila upang hindi na makapanakit ng iba. Sagot ni Mikael. Pinagmasdan niya ang bata.
Nakasuot ito ng puting damit na may mahabang manggas at isang puting pajama. May kung anong bato ang nakabaon sa kanyang noo na kumikintab kapag tinatamaan ng liwanag. Subalit ang pagkakaroon ng kapangyarihan, may kaakibat na mabigat na tungkuling kailangang gampanan. Isang tungkuling magagawa lamang ng taong may busilak na kalooban at walang intensyon na manakit ng iba. Pagpapatuloy ng paslit. Naunawaan ko. Alam kong nagkamali ako nang pairalin ko ang labis na pot at galit. Isang bagay na hindi suportado ng mutya sapagkat maling-maling manakit ng iba para sa pansariling hangarin. Lubos kong pinagsisisihan ang aking nagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ragasa ng determinasyon hindi lamang para sa aking mga magulang o sa sarili, kundi para na din ipaglaban ang kapayapaang nararapat para sa lahat. Paliwanag ni Mikael. Nginitian siya ng binata. Ganun ka kahandang ipaglaban ang kaligtasan ng iba at itabi ang iyong pansariling hangarin? Tanong nito. Tinitigan ni Mikael ang paslit, mata sa mata. Katulad ng isang apoy na handang tumupok sa anumang masamang elementong sasakop sa inosenteng tao upang makagawa ng masama. Handa ako maging instrumento muli para sa magandang kinabukasan, matatas niyang sambit. Hanggang sa muling kumunot ang noo nito. Teka nga muna, sino ka ba? Natawa ang bata sa huling tanong ni Mikael. Nakakatuwa kang tunay. Hindi nakakapagtaka na sumagot ang aking diwa sa iyong pagtawag. Tunay kang may malinis na kalooban at nararapat lamang sa aking kapangyarihan. Ha? Nagtatakang tanong ni Mikael. Lumapit sa kanya ang bata at nilapat ang palad sa dibdib ni Mikael. Humiling ka at mapagbibigyan. Dahil sa iyong pagnanais na makapagligtas ng buhay, kung kaya muling nabuhay ang lukso ng determinasyon na gumising sa kamalayan ko. Handa ka na bang makipag-isang muli sa akin at ipagpatuloy ang iyong nasimulang tungkulin? Ramdam ni Mikael ang kaparehas na init at lakas ng unang mapunta sa kanya ang mutya ng salong. Ibig sabihin, ikaw ang... Tumango ang bata. Ako ang mutya ng salong, Mikael. Ang aking diwa ay wangis ng isang paslit. Salamat sa muling pagtawag sa akin sa ngalan ng determinasyong makapagligtas sa iba. Muli, ipagkakaloob ko sa iyo ang lakas upang gampanan ang iyong tungkulin. Sa isang iglap, naglaho sa isang liwanag ang bata at umanib sa katawan ni Mikael. Kasabay noon, ang kanyang pagbabalik sa realidad. Isang malalim na hininga ang hinugot at sa pagdilat ng mga mata, kuminang ng kulay pula ang kanyang mga mata. Marahan siyang tumayo at doon niya nakitang binagsak ni Boy ang nagliliyab na posporo at mabilis na kumalat ang apoy habang parang baliw na humahalakak sa labis na galak. Lumundag siya sa likuran ni Boy Katok at hinawakan sa balikat habang nanlilisik ang mga mata. Tapos na ang paglalaro Sambit niya, saka malakas na sinapok ang palad sa dibdib ni Boy Katok, sanhi upang tumilapon ito. Para siyang kidlat sa mabilis na pagkilos. Binalingan si Orly, saka sinuntok sa panga na nagpatilapon din sa binata. Inilapat ang kamay sa ibabaw ng apoy, saka hinigop ang alab gamit ang palad. Nang matapos, buong lakas niyang binuhat ang mga magulang saka sinandal sa isang ligtas na lugar bago tuluyang binalikan si Boy Katok. Bumulaga sa kanya ang isang suntok mula sa ere nang lundagan siya ng lalaki. Nasalag niya iyon gamit ang braso at napasadsad ang paa patras. Mukhang nakuha mo na muli ang mutya. Hindi ko na itatanong kung paano. Ang importante, sabay ko kayong wawasakin. Muling lumundag si Boy Katok at isang sipa mula sa itaas ang binigay sa binata na nailaga naman ito.
Doon ay nagpalitan ng suntok ang dalawa. Halos patas lamang dahil parehong nakakatama ang dalawa. Dagundong ng mga balibag at pagkabagsak ng pader ang umaalingaw sa paligid. Nang makitang bumagsak si Boy, lumundag papalapit si Mikael kung saan siya sinalubong ng isang tadyak. Nahagip niya ang binti ng lalaki at buong lakas na sinuntok ang tuhod nito, sanhi upang mabalian si Boy Katok ng buto. Napahiyaw sa sakit ang kriminal at gamit ang malamagnetong kakayahan, hinigit niya ang mga nakasakong semento at sinalpok kay Mikael. Tapusin na natin to, bata. Iisa lamang ang dapat matirang buhay. Sambit ni Boy habang iika-ikang tumayo. Sisiguraduhin kong ako matitirang may hininga sa ating dalawa. Bulalas ni Mikael. Itinuon niya ang presensya at atensyon sa kaibuturan ng kalooban upang humingi ng gabay sa mutya na agad siyang dininig. Nagpakawala ng itim na enerhiya si Boy Katok, tanda ng pagsamo ng buong kapangyarihan ng Imok na kaisa niya. Hindi naman nagpadaig si Mikael at isang naglalagablab na alab ang kanyang pinagsalubong. Kagaya ng salong kung saan animoy nag-aapoy ang dagta, pinadaloy niya ang alab na tumutupok sa kasamaan ng demonyo at magpapakawala sa katawan ng kriminal. Nagkigit-gitan ng dalawang pwersa at walang nais magpatalo. Inilabas na ni Mikael ang 100% kapangyarihan at sinulong ang kanyang alab. Isang malakas na hiyaw na may tulak ng mga kamay ang pinakawalan kung saan nabalot ang kanyang katawan ng apoy sa kalumundag sa nakatayong si Boy Katok. Pumosisyon ng suntok mula sa ere at binagsak sa mukha ni Boy Katok. "Tug sa'yo! Oras na para paghiwalay ng demonyo at ang sisidlan!" Dinaganan ni Mikael si Boy Katok sa kanilapat ang mga palad sa dibdib ni Boy Katok. Ramdam ng kriminal ang init na animoy sumusunog sa kanyang buong katawan. Humiyaw siya ng sunod-sunod hanggang sa tuluyang lumitaw ang itim na usok mula sa kanyang bibig. Nagtangkang lumipad patakas ang Imok sa wangis ng usok, subalit mabilis siyang nahagip ng alab ni Mikael. Hinigop siya ng apoy mula sa lumabas na mutya sa palad ni Mikael hanggang sa tuluyan itong makulong. Nagawa ni Mikael na mahuli ang Imok. Nagawa niyang tuparin ang tungkulin at iligtas ang mga magulang sa kapahamakan. Naghahabol ng hininga si Mikael. Napansin niyang wala ng malay si Boy Katok na nakaratay sa semento. Maya-maya pa, nadinig niya ang sirena ng mga mobil ng pulis na rumisponde at doon na siya tuluyang nawalan ng malay at bumagsak. Binabati kita sa iyong tagumpay, Mikael. Pinatunayan mong muli na kaya mong baguhin ang iyong pananaw at gamitin ang iyong lakas para sa kapakanan ng iba. Bati ni Lola Gloria sa kanya. Muli siyang nagbalik sa Mikan matapos ang labanan. Mabilis na lamang siyang nasasamo sa lugar na iyon sa bisa ng mutya. "Patay na po ba ako?" tanong nito. Natawa si Gloria sa nadinig. Siyempre, hindi pa. Ang iyong pisikal na katawan nasa ospital at nagpapagaling. Agad siyang nataranta nang may maalala. Teka, paano po sila itay at inay? Maayos na sila. Sa katunayan, bumalik na ang kanilang malay at binabantayan ka. Rumisponde ang mga pulis matapos may mag-ulat hinggil sa kaguluhang nagaganap sa lugar na iyon. Agad kayong nasagip ng mga ito. Paliwanag ni Gloria. Paano po si Boy Katok? Dinala na siya sa piitan kasama ng isang binata. Ang babaeng kasama nito, mabilis na tumakas na mapagtantong may kakaiba kay Boy Katok at minabuting kumalas na.
Hindi na makakatakas pa si Boy sa kamay ng batas ng mga mortal sapagkat wala na siyang kakayahan pa. Lilitisin siya doon at sa kanyang pagpanaw, ang Mika ng bahalang magbigay ng huling hatol. Naiyak si Mikael sa kanyang nalaman. Sa wakas, nabigyan na niya ng hustisya ang mga magulang at ang iba pang namatayan sa kamay ni Boy Katok. May mga taong nais bumati sa iyong tagumpay, Mikael. Sambit ni Lola Gloria. Hindi niya maunawaan ang tinura ng matanda hanggang sa madinig niyang nagbukas sa malaking pintuan at may pumasok na 2 tao. Tila bakas sa mga ito ang takot sapagkat alam ng mga ito na ang Mekan, lugar ng paglilitis. Subalit bakit sila nandoon, gayong napatunayan na nilang malinis ang kanilang kalooban, 15 taon na ang nakakaraan mula nang sila'y mamatay. Inga, may kasalanan ba kaming hindi napagbayaran kung kaya pinatawag mo kami? Tanong ng lalaki habang nakayakap sa isang babae. Umiling si Gloria at ngumiti. Saka binaling ang tingin sa nakatayong si Mikael. Napatingin din ang dalawa sa tumatangis na binata. Sino siya? Bakit siya umiiyak? Patay na din ba siya? Tanong ng lalaki. Teka, bakit parang kamukha mo siya? Parehas kayo ng mga mata. Kapag tinitigan, para akong nananalamin. Sambit ng babae. Sunod-sunod ang patak ng luha ni Mikael. Iisa lamang ang sinisigaw ng bugso ng kanyang damdamin. Iyon ay ang lukso ng dugo. Hanggang sa tila naulinagan ng babae kung sino ang binatang nakatayo sa kanilang harapan. Doon na din tumulo ang kanilang mga luha at nagsimulang maglakad papalapit dito. Anak? Nauutal niyang sambit. Tumango si Mikael. Bagamat hindi niya alam ang mukha ng yumaong mga magulang, tinulungan siya ng kanyang puso para makilala sila. Sunod-sunod na hagulgol ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Sa muling pagkikita ng tatlo, labis-labis na kasiyahan ang nagdulot sa kanilang mga damdamin. Doon na din napatakbo si Jinggoy matapos kumpirmahin ni Gloria kung sino ang binata. Anak, hindi ko akalain makikita pa kitang muli. Hagulgol na sambit ni Jinggoy. Humingi ng tawad ang mag-asawa dahil sa ilang taong hindi nila nagabayan ng anak. Humingi ng tawad para sa mga sandaling nahihirapan ito at wala sila sa tabi ni Mikael. Nauunawaan ni Mikael ang sitwasyon kung kaya naman sinabihan niya ito na hindi dapat humingi ng tawad sa kanya. Masaya siyang malamang nasa mabuting kalagayan ang mga magulang. Nagpasalamat din si Mikael kay Gloria sa pagkakataong binigay sa kanya na makita ang mga namayapang magulang. Tila buo na ang nag-iisang kulang na piraso ng kanyang pagkatao. Bagamat sandali lamang ang naging pakikipagdaupang palad niya sa mga ito dahil na din sa batas ng Mekan, siniguro niyang nasabi ni Mikael kung gaano niya kamahal ang mga magulang niya at huwag nang mag-alala sapagkat nasa maayos din siyang kalagayan. Ang kanyang mga luha, bakas din sa walang malay na pisikal na katawan niya sa ospital. Matapos ang tagpong iyon, isa lamang ang naramdaman ni Mikael. Nais niyang ipagpatuloy ang tungkulin bilang sugo ng Mekan, kaisa ng mutya ng salong. Muli niyang nilagdaan ang kasunduan na gagamitin ng kapangyarihan para sa kabutihan at kapayapaan. Katuwang ng ingka ng Mekan ay may gabay siyang taglay para sa susuunging laban para sa mga inosenteng sinakop ng kasamaan, anumang uri o pinanggalingan.